kasal na sana, pero naging lamay ng aking puso. Sa harap ng dambana, winasak ng biyenan ko ang aking belo at danggal. Itinakwil ako ng lalaking pinangakuan ko ng habambuhay dahil sa yaman. Akala nila, isa lang akong pulubi na namamalimos ng pag-ibig. Ngunit ang hindi nila alam, hawak ko ang susi sa kanilang pagbagsak. Sino ngayon ang magmamakaawa? Simulan na natin ang pagtutuos. Pirmahan mo ito, Mira. Huwag ka nang mag-inarte, dahil alam nating lahat na ang tanging habol mo lang sa anak ko ay ang apelido namin at ang yaman na kailanman ay hindi mo makakamtan. Pagkatapos tong iluwal ang batang yan, ibibigay mo siya sa amin at mawawala ka sa paningin ko. Isang malaking pagkakamali ang pagpapapasok ng isang dugong pulubi sa pamilya Villarama. Ang mga salitang iyon ni Doña Beatriz ay tila mga talim ng balisong na humiwa sa katahimikan ng katedral. Sa harap ng dambana, kung saan dapat ay pag-ibig ang naghahari, ang tanging nalalasahan ni Mira ay ang pait ng pagtatraydor. Ang kamay niyang nanginginig ay mahigpit na nakakapit sa kumpol ng mga puting rosas. Mga bulaklak na siya mismo ang nagbayad gamit ang huling sentimo sa kanyang bulsa. Ang mga rosas na pinili niya dahil sumisimbolo ito ng bagong simula. Ngunit sa bawat segundong lumilipas, ang bango ng mga bulaklak ay tila nagiging amoy ng isang lamay. Hindi pa nakontento ang matanda. Sa isang mabilis at marahas na galaw, inabot ni Doña Beatriz ang manipis at mamahaling lace na belo na nakakabit sa buhok ni Mira. Narinig ang malutong na pagkapunit ng tela, isang tunog na tila paglaslas sa mismong dangal ng isang babae. Ang belong simbolo ng katapatan ay naging basahan sa sahig. Nayapakan ng mga sapatos na ginto ang halaga. Mama, please, huwag dito. Maraming tao. Ang mahinang pakiusap ni Adrian, ang lalaking pinagkakatiwalaan ni Mira ng kanyang buhay at ng batang nasa kanyang sinapupunan. Lumingon si Mira kay Adrian, naghahanap ng kahit katiting na proteksyon, isang aninoman lang ng lalaking nangako sa kanya ng habambuhay, sa ilalim ng ulan noong wala pa silang pera. Ngunit ang nakita niya ay isang estrangero. Nakatayo si Adrian, tuwid ang likod sa kanyang mamahaling suit, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig. Walang galaw. Walang kibo. Ang kanyang katahimikan ay mas masakit pa kaysa sa bawat mura ng kanyang ina. Doon ay naramdaman ni Mira ang isang malamig na agos ng pighati na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang init ng pagmamahal na itinanim niya sa loob ng 3 taon ay tila nagyelo sa isang iglap. Lumapit si Attorney Renato Dizon, ang abogado ng mga Villarama, dala ang isang maputing papel na tila hatol ng kamatayan. Senyorita Mira, be practical. Isang pirma lang ito. Sigurado kaming hindi mo kayang bigyan ng magandang kinabukasan ang bata sa kalagayan mo. Isipin mo ang kapakanan ng tagapagmana ng mga Villarama. Huwag mong idamay ang bata sa kahirapan mo. Napahawak si Mira sa kanyang tiyan. Ramdam niya ang bahagyang paggalaw ng munting buhay sa loob niya. Tila ba maging ang sanggol ay nakararamdam ng pang-inginig ng kanyang ina. Nanlabo ang kanyang paningin dahil sa mga luhang pilit niyang hindi pinalalabas. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Ang katedral na dati ay tila langit sa kanyang paningin ay biglang naging isang madilim at masikip na kulungan. Ang bawat dekorasyon, ang bawat kandila at ang bawat panauhing nakatingin ay tila mga hukom na naghihintay sa kanyang pagbagsak. Tinitigan niya ang ballpen na iniabot sa kanya. Ang tinta nito ay tila dugo na kukuha sa kanyang karapatan bilang isang ina. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng sakripisyo niya para kay Adrian, ang pagbebenta sa huling alaala ng kanyang yumaong ina para lamang maisalba ang kumpanya ng mga Villarama. Ang mga gabing, wala siyang tulog para alagaan ang mayabang na Doña Beatriz noon may sakit ito. Lahat ng iyon ay itinapon sa basura sa harap ng lahat. Tinuring siyang basura dahil lamang sa suot niyang murang trahe de boda
at sa kawalan niya ng titulong maipagmamalaki. Ang katahimikan ay bumalot sa buong simbahan, isang bigat na tila dumadagan sa kanyang dibdib. Ang tunog ng kanyang sariling tibok ng puso ay tila isang tambol na nagbabadya ng kanyang huling sandali bilang isang biktima. Tiningnan niyang muli si Adrian, umaasang magbabago ang isip nito, umaasang hahawakan nito ang kanyang kamay at sasabihing, "Tara na, aalis tayo rito." Ngunit nanatiling estatwa ang lalaki, mas pinili ang yaman at mana, kaysa sa babaeng nagmahal sa kanya noon wala pa siyang kahit ano. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang katanungan ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang sumpa na bumabalot sa kanyang kaluluwa. Ito na ba ang katapusan ng aking pagtitiis? O ito pa lamang ang simula ng isang gabi na walang bukang liwayway? Hanggang kailan ko kailangang lunukin ang sarili kong dangal para sa isang pamilyang hindi kailanman tumingin sa akin bilang tao? Dahan-dahang ibinaba ni Mira ang kanyang kamay patungo sa papel, habang ang bawat patak ng kanyang luha ay bumabasa sa kontratang maghihiwalay sa kanila ng kanyang anak. Ang itim na tinta ng ballpen ay tila lason na dahan-dahang kumakalat sa puting papel, handang lamunin ang huling hibla ng pag-asa ni Mira. Habang nakatingin siya sa lingang dapat niyang pirmahan, biglang naglakbay ang kanyang diwa sa nakaraan. Sa mga panahong ang tanging puhunan nila ni Adrian ay ang mga pangarap na binuo nila sa ilalim ng isang simitang bubong. Naalala niya ang gintong locket na iniwan ng kanyang ina, ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanyang pinagmulan. Ibinenta niya yon nang walang pag-aalinlangan nung panahong malapit nang makulong si Adrian, dahil sa pagkalugi ng unang negosyong ipinagkatiwala rito. 3 milyong piso ang halaga ng sakripisyong iyon. Isang halagang sapat na sana para mamuhay siya ng marangal. Ngunit mas pinili niyang maging haddan para makaahon ang lalaking mahal niya. Huwag kang tumitig sa papel na tila ba biktima ka ng tadhana, Mira? Ang malamig na tinig ni Doña Beatriz ang muling humatak sa kanya, pabalik sa malupit na katotohanan. Ang konting barya na ibinigay mo noon para iligtas si Adrian ay hindi sapat para bayaran ang kahihiyang idinudulot mo sa amin ngayon. Isipin mo na lang na ang pagpirma mo riyan ay ang huling pagkakataon mo para maging kapaki-pakinabang. Tumingin si Mira sa kanyang mga palad, ang mga kamay na naghugas ng mga plato, naglaba ng mga damit ng mga Villarama, at nag-alaga sa kanila ng may buong katapatan. Ibinigay ko ang lahat, Adrian. Ang bulong niya na halos hindi marinig, ang boses ay basag na tila salamin na tinapakan. Ibinenta ko ang huling alaala ng nanay ko para lang hindi ka mapahiya. Hindi mo ba talaga ako ipaglalaban? Nanatiling nakayuko si Adrian. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa gilid ng kanyang binti. Ang bawat segundo ng kanyang katahimikan ay tila isang mabilis na pag-ikot ng kutsilyo sa dibdib ni Mira. Ang utang na loob na dapat ay nagbibitkis sa kanila ay tila bula na naglaho. Pinalitan ng ganid at takot sa kapangyarihan ng kanyang ina. Tumawa ng mapait si Beatriz. Isang tunog na puno ng pamumutya na umalingaw-ngaw sa matahimik na katedral. Utang na loob? Hutang na loob sa isang pulubi? Nagpatawa ka yata, Mira. Ang perang ibinigay mo noon ay itinuturing naming abuloy sa aming pamilya. Huwag mong asahan na ang isang pirasong alahas ay magiging pas mo para maging reyna ng mga Villarama. Pirmahan mo na yan, bago ko pa maisip ang ipakaladkad ka palabas dito ng walang kahit isang sentimo. Ramdam ni Mira ang bigat ng paningin ng mga tao sa paligid. Ang mga bulong-bulungan ay tila mga bubuyog na sumusugod sa kanyang pandinig. Ang bawat mata ay puno ng mapanghusgang tingin. Tila ba siya ay isang dumi sa gitna ng isang marangyang pagtitipon? Sa ilalim ng matitinding ilaw ng katedral, ang kanyang simpleng gown ay tila mas lalong nagmukhaing luma at hamak. Sa kanyang loob, isang bagyo ang nagsisimulang mabuo. Ang sakit ay dahan-dahang napapalitan ng isang matinding pagkapagod. Pagkapagod sa pagmamahal sa mga taong kailanman ay hindi nakakita ng kanyang halaga. Ang kanyang daliri ay humigpit sa ballpen. Ang dulo nito
ay dumampi na sa papel. Handa na siyang bitawan ang lahat. Handa na siyang sumuko para lamang matapos na ang pasakit na ito. Ngunit bago pa man dumapo ang unang kurba ng kanyang pirma, isang kakaibang yanig ang naramdaman mula sa labas ng simbahan. Ang malalaking pintuan ng katedral ay tila nayayanig sa bigat ng hangin. Mula sa malayo, narinig ang malalalim at sunod-sunod na tunog ng mga gulong na humahagibis sa semento, isang ingay na hindi galing sa karaniwang sasakyan. Ang mga tao sa loob ay nagsimulang maglingunan sa likuran. Ang katahimikan sa loob ng simbahan ay nabasag ng pagtataka. Maging si Doña Beatriz ay napakunot ang noo at napatingin sa entrada. Ang kanyang pagmamalaki ay panandaliang napalitan ng pagkalito. Isang mahaba at itim na konvoy ng mga mamahaling sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat mismo ng katedral, na tila isang hukbo na dumarating sa gitna ng digmaan. Ang sikat ng araw ay tumama sa mga makikintab na metal, na nagbibigay ng isang nakasisilaw na liwanag na pumasok hanggang sa loob ng dambana. Sino ang darating sa oras na ito? Ang tanong na iyon ay tila isang mitsa na nagsindi ng bagong kaba sa dibdib ni Mira. Habang ang lahat ay nakatitig sa bumubukas na pinto ng katedral, isang anino ang dahan-dahang humahaba patungo sa kinaroroonan nila Mira sa harap ng altar. Ang ballpen sa kamay ni Mira ay dahan-dahang nalaglag, lumikha ng isang mahinang tunog sa sahig na tila hudyat ng pagdating ng isang bagong kabanata. Ang hangin sa loob ng simbahan ay biglang lumamig, at ang lahat ay tila napako sa kanilang kinatatayuan ng isang matandang lalaking may dalang gintong tungkod ang humakbang papasok. Ang bawat yabag niya ay tila utos na dapat sundin ng buong mundo. Ang bawat tunog ng gintong tungkod sa marmo na sahig ng katedral ay tila isang hatol na nagpapatahimik sa lahat. Ang bawat yabag ng matandang lalaki ay may dalang bigat na hindi kayang tapatan ng kahit anong yaman ng mga Villarama. Sa likuran niya, 6 na lalaking naka-Amerikana at may mga earphone ang mabilis na kumalat sa loob ng simbahan. Tila isang hukbong dinala upang bawiin ang isang mahalagang kayamanan. Sino ang matandang ito? Bakit siya nanggugulo sa gitna ng aking okasyon? Ang boses ni Doña Beatriz ay puno ng pagkamuhi, ngunit may bahid na rin ng kaba na pilit niyang itinatago. Security! Nasaan ang mga security ng hotel na ito? Paalisin ang mga taong ito! Ngunit walang security na dumating upang sumunod sa kanya. Sa halip, ang manager ng Manila Grand Plaza Hotel, ang pinaka-eksklusibong hotel sa bansa kung saan idinadaos ang kasal, ay kumaripas ng takbo patungo sa matandang lalaki. Pawis na pawis ito at halos mabuwal sa pagmamadali bago yumukod ng napakababa, isang antas ng paggalang na kailanman ay hindi nito ipinakita kay Doña Beatriz. Don Esteban, hindi po namin inaasahan ang inyong pagdating. Pasensya na po kung hindi kami nakapaghanda ng maayos. Ang nanginginig na boses ng manager ay umalingaw-ngaw sa buong katedral, sapat na upang marinig ng bawat panauhin. Ang pangalang Don Esteban Salcedo ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng dambana. Ang mga bulong-bulungan ay biglang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Sino ang hindi nakakakilala sa mga Salcedo? Sila ang pamilyang nagmamay-ari ng mga lupain sa buong Visayas, ang mga hari ng industriya ng asukal, at ang mga tunay na may-ari ng hotel kung saan sila nakatayo ngayon. Hindi sila pinansin ni Don Esteban. Ang kanyang matalas at matalinong mga mata ay nakatitig lamang sa isang direksyon, kay Mira. Tiningnan niya ang punit na belo sa sahig, ang basang mga pisngi ng kanyang anak, at ang papel na nasa harap nito. Ang kanyang mga kamao ay humigpit sa hawakan ng kanyang tungkod, ang tanging senyales ng galit na nagmumula sa isang leon na nakakita sa kanyang anak na sinasaktan. Dahan-dahang lumapit si Don Esteban kay Mira. Ang bawat hakbang niya ay tila nagpapaliit sa mundo ni na Beatriz at Adrian. Nang makarating siya sa harap ng altar, hindi siya lumingon sa mga Villarama. Sa halip, binitawan niya ang kanyang tungkod at dahan-dahang hinawakan ang mga kamay ni Mira.
Ang mga kamay na kanina lang ay nanginginig sa takot, ngunit na yon ay nakaramdam ng isang pamilyar at mainit na proteksyon. Papa? Ang tanging salitang lumabas sa labi ni Mira, isang hikbi na puno ng pagod at pangungulila. Tama na anak, sapat na ang pagtitiis. Ang boses ni Don Esteban ay malalim, ngunit puno ng pagmamahal. Inabot niya ang isang panyo at dahan-dahang pinunasan ang luha sa mukha ni Mira. Tila ba isa itong mamahaling brilyante na ayaw niyang magkaroon ng kahit anong dumi. Pinayagan kitang mamuhay ng simple dahil iyon ang hiling mo. Pinayagan kitang sundin ang iyong puso dahil akala ko ay nakahanap ka ng taong karapat-dapat sa iyong pag-ibig. Ngunit nagkamali ako. Lumingon si Don Esteban kay Adrian na ngayon ay tila isang basang sisiw na hindi makatingin ng diretsyo. Pagkatapos, ay dahan-dahang ibinaling ng matanda ang kanyang paningin kay Doña Beatriz. Sinasabi mo bang dugong pulubi ang aking anak? Sinasabi mo bang hindi siya karapat-dapat sa inyong apelido? Napalunok si Beatriz. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng kayabangan, ay unti-unting naging maputla, tila ba nawala ng dugo? Ang kanyang mga labi ay nangangatog. Hindi makahanap ng salitang sasagot sa kapangyarihang nasa harap niya. Ang hotel na ito, ang mga lupang kinatatayuan ng inyong mga negosyo, at maging ang mga utang na bumubuhay sa inyong pamilya, ang boses ni Don Esteban ay tila isang malamig na hangin na nagdadala ng kamatayan sa pangarap ng mga Villarama. Lahat ng iyan ay nasa ilalim ng aking mga palad. At dahil sinaktan ninyo ang tanging prinsesa ng mga Salcedo, sisiguraduhin kong wala kayong matitirang kahit isang piraso ng alikabok sa dulo ng araw na ito. Sa gitna ng tensyon, lumapit ang isa sa mga bodyguard at may iniabot na isang folder kay Don Esteban. Binuksan ito ng matanda at iniharap kay Attorney Renato Dizon, na ngayon ay tila gustong maglaho sa kinatatayuan. Attorney Dizon, balita ko ay mahilig ka sa mga kontrata, ang sabi ni Don Esteban nang may halong pangungutya. Tingnan mo ito ng maigi. Ito ang listahan ng lahat ng ari-arian ng mga Villarama na nakasangla na ngayon sa aking kumpanya. At simula sa segundong ito, ituturing ko na kayong default. Nabitawan ni Doña Beatriz ang kanyang mamahaling bag. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila hudyat ng pagguho ng kanyang buong mundo. Tumingin si Mira sa kanyang ama, pagkatapos ay kay Adrian. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Mira ang isang kakaibang lakas na bumabangon mula sa kanyang kalooban. Hindi na siya ang babaeng nagmamakaawa para sa pag-ibig. Siya na si Mira Salcedo. Ngunit ang hindi alam ng lahat, may isang dokumentong hawak si Don Esteban na hindi pa niya ipinapakita. Isang lihim na magpapabagsak hindi lang sa yaman, kundi sa mismong kalayaan ni Doña Beatriz. Anong lihim ang itinatago ng mga Salcedo na magpapayanig sa buong pamilya Villarama? At hanggang saan ang kayang gawin ni Mira na yung nasa likod na niya ang kapangyarihan ng kanyang ama? Mira, iha. Isang malaking hindi pagkakaunawaan lang ang lahat ng ito. Bakit hindi mo agad sinabi sa amin ang katotohanan? Kung alam ko lang na anak ka ni Don Esteban, sana ay mas naging maayos ang pagtanggap namin sa iyo. Ang tinig ni Doña Beatriz na dati ay tila kulog na nagbabanta. Ngayon ay naging isang malambot at nanginginig na huni ng isang taong saklot ng takot. Sinubukan niyang humakbang palapit kay Mira. Ang kanyang mga kamay na dati ay marahas na nagpunit ng belo, ay ngayon ay tila nagmamakaawang abutin ang dalaga. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang laylayan ng damit ni Mira, humarang ang matikas na balikat ng isa sa mga bodyguard ni Don Esteban, na tila isang pader na bakal na naghihiwalay sa langit at lupa. Tumingin si Mira sa kanyang biyenan. Ang babaeng ilang minuto lang ang nakalilipas ay tinawag siyang dugong pulubi. Nakita niya ang pawis na namumuo sa noo ni Beatriz at ang pang-inginig ng mga labi nito. Ang mabilis na pagbabago ng ihip ng hangin ay hindi nagbigay kay Mira ng kasiyahan, kundi isang malalim na pagkapuot.
Ang bawat salita ng pagsisisi na lumalabas sa bibig ng matanda ay tila mga insulto sa lahat ng gabing iniyakan ni Mira ang kanyang kawalang halaga sa paningin ng mga ito. Lumingon si Mira sa sahig, kung saan nakahandusay ang kanyang punit na belo. Doon, sa gitna ng marangyang simbahan, nakita niya ang simbolo ng kanyang 3 taong pagtitiis. Ang irony ng sitwasyon ay tila isang tinik na lalong bumaon sa kanyang puso. Tinawag siyang Hija na yon dahil lamang sa pangalang Salcedo. Ngunit nung siya ay simpleng Mira lamang. Wala siyang narinig, kundi ang malulupit na salita ng pang-aalipusta. Adrian, ang tawag ni Beatrice sa kanyang anak. Ang boses ay puno ng desperation. Adrian, magsalita ka! Sabihin mo kay Mira na mahal mo siya. Sabihin mo sa kanyang, nagbibiro lang tayo tungkol sa kontratang yan. Isang pagsubok lang yon, di ba? Isang pagsubok para malaman kung gaano katatag ang inyong pag-ibig. Dahan-dahang itinaas ni Adrian ang kanyang ulo. Ang kanyang muka ay kakikitaan ng matinding gulo ng isip. Lumapit siya ng isang hakbang. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Ngunit maging ang kanyang paglapit ay tila kulang sa paninindigan. Mira, sorry. Alam mo namang, wala akong magawa kapag si Mama na ang nag-utos. Pero ikaw pa rin ang gusto kong makasama. Para sa bata, Mira, ituloy natin ang kasal. Kalimutan na natin ang nangyari kanina. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mira. Ang para sa bata na dahilan ni Adrian ay tila isang huling sampal sa kanyang pagkatao. Ngayon lang ito nagsalita nang malaman nitong ang asawang tinalikuran ay ang susi sa kanilang kaligtasan mula sa pagkabaon sa utang. Doon ay naramdaman ni Mira ang tuluyang pagkamatay ng huling spark ng pag-ibig na itinago niya para kay Adrian. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi ang bayaning inaasahan niya, kundi isang anino lamang ng isang tunay na lalaki. Ang pag-ibig na kailangang dumaan sa pananakit at pagpahiya ay hindi pag-ibig, Adrian. Ang boses ni Mira ay malamig, matatag, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ito ay isang transaksyon, at sa transaksyong ito, tapos na ako. Yumukod si Don Esteban sa kanyang anak at bumulong. Anak, ang desisyon ay nasa iyo. Kung gusto mong sunugin ang buong pamilyang ito ngayon din, isang salita mo lang. Dumingin si Mira sa kanyang ama. Pagkatapos ay muling ibinaling ang paningin sa pamilya Villarama. Dahan-dahan niyang pinulot ang kontratang nagpapatanggal sa kanya ng karapatan sa kanyang anak. Sa harap ng lahat ng mga panauhin, sa harap ng altar, at sa harap ng nanginginig na si Doña Beatriz, dahan-dahang pinunit ni Mira ang papel. Hindi lang ito basta pagpunit. Bawat piraso na nalalaglag sa sahig ay tila mga kadena na isa-isang napapatid mula sa kanyang kaluluwa. Attorney Dizon, tawag ni Mira sa abogado. Ang kanyang tinig ay puno ng otoridad na ngayon lang narinig ng lahat. Sabihin mo sa iyong kliyente na hindi na nila kailangang mag-alala sa bata. Dahil ang batang ito ay hindi kailanman magiging isang Villarama. Siya ay isang Salcedo. At sa pangalang yon, hindi siya kailanman mamamalimos ng respeto. Humarap siya kay Doña Beatriz na ngayon ay tila isang kandilang nauupos. Sabi mo kanina, ang hotel na ito ay ang iyong kaharian. Ngunit nakalimutan mo yatang, ang kahariang ito ay nakatayo sa lupang pag-aari ng aking ama. Manager! Agad na lumapit ang manager ng hotel. Nakayuko at handang sumunod. Ipakansel ang lahat ng reservation para sa reception ng kasal na ito. Ngayon din. At lahat ng mga Villarama at ang kanilang mga panauhin, bigyan sila ng 10 minuto para lisanin ang property na ito. Kung hindi, ipatawag ang security para ilabas sila ng sapilitan. Ang utos na iyon ay tila isang bumbang sumabog sa loob ng katedral. Ang kahihiyan ni Mira kanina ay bumalik ng makasampung ulit sa pamilya Villarama. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang masamang balak ang nabubuo sa isipan ni Attorney Renato Dizon habang mabilis siyang nagtitipa sa kanyang cellphone. May isang alas pa silang itinatago.
Isang lihim tungkol sa nakaraan ni Don Esteban na maaaring magpabagsak sa buong pamilya Salcedo kung hindi sila mag-iingat. Ano ang itinatagong lihim ni Attorney Dizon na balak niyang gamitin laban sa mga Salcedo? At hanggang kailan mananatiling matatag si Mira bago siya muling maipit sa bagong panganib na nagbabadya? Hindi mo pwedeng gawin ito sa amin, Mira. Isipin mo ang dangal ng pamilya Villarama. Isipin mo ang sasabihin ng mga tao. Ang boses ni Doña Beatriz ay pumapatlang sa hangin, puno ng pagningit-ngit at kawalan ng pag-asa habang pinapanood ang mga security guard na dahan-dahang lumalapit sa kanyang mga panauhin. Tumingin si Mira sa paligid. Ang mga bulaklak na kanyang piniling mabuti, ang mga upuang balot ng mamahaling pelus, at ang dambana na dapat ay saksi sa kanyang kaligayahan. Lahat ng iyon ay tila naging mga piping saksi sa pagbagsak ng isang mapang-aping imperyo. Walang bakas ng awa sa kanyang mga mata. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang mga pisingi kanina ay tila naging kristal na nagpatigas sa kanyang kalooban. Ang dangal na sinasabi mo, Beatriz, ay matagal mo nang tinapon noon pinunit mo ang aking belo. Ang boses ni Mira ay mahinahon, ngunit bawat salita ay tila isang hampas ng latigo. At ang sasabihin ng mga tao? Hayaan mo sabihin nilang ang mga Villarama ay mga magnanakaw ng dangal na ngayon ay pinalalaya sa sarili nilang palabas. Sa isang iglap, ang marangyang kasal ay naging isang eksena ng kaguluhan. Ang mga panauhing kanina ay nakang-isi at nakakipagbulungan tungkol sa mahirap na asawa ni Adrian. Ay mabilis na nagkukumahog na lisanin ang katedral. Ang tunog ng mga sapatos sa marmol na sahig ay tila isang mabilis na martsa ng pagkatalo. Ang manager ng hotel ay hindi man lang tumitingin kay Beatriz. Ang lahat ng kanyang atensyon ay nakatuon sa bawat galaw ni Don Esteban at Mira. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Adrian kay Mira. Sinubukan niyang hawakan ang braso ng dalaga. Ang kanyang mga mata ay basang-basa ng pagsisisi. Mira, please, let's talk. I can change. Mag-umpisa tayo ulit sa Visayas, malayo sa kanila. I will protect you now. I promise. Tiningnan ni Mira ang kamay ni Adrian. Isang matalas na alaala ang bumalik sa kanya. Ang mga gabing naghihintay siya sa sala, pagod mula sa trabaho, habang si Adrian ay abala sa pakikipag-party gamit ang perang pinaghirapan ni Mira. Ang pangakong, I will protect you, ay tila isang expired na gamot na wala ng bisa. Huli na ang lahat para sa mga pangako, Adrian. Dahan-dahang inalis ni Mira ang kamay ng lalaki. Hindi mo ako pinrotektahan nun wala akong kahit ano. Na yung alam mo nang ako ay isang Salcedo, ang proteksyong sinasabi mo ay hindi para sa akin, kundi para sa iyong sarili. Yumuko si Mira at pinulot ang isang maliit na rosaryo na nalaglag mula sa kanyang bulsa. Isang simpleng kahoy na rosaryo na ibinigay sa kanya ni Nanay Isabel. Tiningnan niya ang kanyang mga palad. Magaspang ang mga ito. May mga kalyo mula sa pagtatrabaho ng mabigat para sa pamilyang Villarama. Ang mga kalyong iyon ang kanyang tunay na medalya. Ang patunay na siya ay lumaban ng patas, hindi tulad ng mga taong nasa harap niya na nabubuhay sa panlilinlang. Samantala, sa isang madilim na sulok ng katedral, si Attorney Renato Dizon ay nakatayo pa rin. Ang kanyang cellphone ay nakadikit sa kanyang tainga. Ang kanyang muka ay hindi kakikitaan ng takot, kundi ng isang mapanganib na ngiti. Opo, Donya, nahanap ko na ang butas. Bulong ni Dizon sa kabilang linya. Ang nanay ni Mira, si Isabel Salcedo. May itinatagong lihim si Don Esteban tungkol sa pagkamatay niya. Isang lihim na kapag nabunyag ay sisira sa imahe ng mga Salcedo bilang mga mabubuting tao. Isang pirma lang sa mga dokumentong hawak ko at mapapatunayan nating hindi aksidente ang nangyari 20 taon na ang nakalilipas. Napatigil si Don Esteban sa pag-aayos ng suot na coat nang mapansin ang matalim na tingin ni Dizon. Bilang isang veterano sa mundo ng negosyo at kapangyarihan, ramdam niya ang paparating na panganib. Alam niyang hindi basta-basta susuko ang mga Villarama.
Lalo na't meron silang abogadong tulad ni Dizon na handang maghukay ng mga kalansay sa nakaraan. Anak, kailangan na nating umalis, sabi ni Don Esteban habang inaalalayan si Mira patungo sa labas. Maraming naghihintay sa'yo sa mansyon at kailangan nating paghandaan ang susunod nilang galaw. Habang naglalakad palabas ng katedral, lumingon si Mira sa huling pagkakataon. Nakita niya si Doña Beatriz na nakaupo sa sahig. Ang kanyang tiara ay tabingi at ang muka ay puno ng galit. Ngunit bago pa man sila makalabas ng tuluyan, isang pamilyar na boses ang sumigaw mula sa likuran. "Huwag kang masyadong magdiwang, Mira," sigaw ni Beatriz. Ang kanyang tinig ay puno ng kamandag. "Akala mo ba ay ligtas ka na? Itanong mo sa tatay mo kung paano talaga namatay ang nanay mo. Itanong mo sa kanya kung bakit kanya itinago sa hirap ng napakahabang panahon. Hindi ka bayani, Mira. Isa ka lang bunga ng isang kasalan ng pilit nilang ibinabaon sa limot." Napatigil si Mira. Ang bawat yabag ng kanyang puso ay tila tumigil sa narinig. Lumingon siya kay Don Esteban at sa unang pagkakataon, nakita niya ang pag-iwas ng tingin ng kanyang ama. Isang malamig na kaba ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Anong kasalanan ang tinutukoy ni Beatriz tungkol sa kanyang yumaong ina? At totoo nga ba na ang kanyang amang itinuturing niyang tagapagligtas ay may itinatagong madilim na nakaraan na maaaring magpaguho sa bagong mundong kanyang kinatatayuan? Huwag kang tumingin sa malayo, Papa. Sabihin mo sa akin na nagsisinungaling ang babaeng yan. Sabihin mo sa akin na walang katotohanan ang bawat lason na lumalabas sa bibig niya. Ang tinig ni Mira ay parang isang manipis na sinulid na malapit niyang maputol. Sa gitna ng marangyang pasilyo ng katedral, habang pinaliligiran sila ng mga bodyguard na tila mga pader na bakal, ang tanging hinahanap ni Mira ay ang mga mata ng kanyang ama. Ngunit si Don Esteban Salcedo, ang lalaking kayang magpabagsak ng mga kumpanya sa isang kumpas lang ng kamay, ay nanatiling nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mga panga ay nakakuyom at ang hawakan ng kanyang gintong tungkod ay nanginginig sa ilalim ng kanyang mahigpit na kapit. Ang katahimikang ito ni Don Esteban ay mas masakit pa kaysa sa sampal ni Doña Beatriz. Ito ay isang uri ng katahimikan na nagkukumpirma sa bawat hinala, isang puwang na pinupunan ng takot at pagdududa. Hiha, hindi ito ang tamang oras para pag-usapan ang mga bagay na matagal na nating ibinaon sa limot. Ang boses ni Don Esteban ay malalim, ngunit may halong panginginig na hindi niya maikubli. Inalalayan niya si Mira patungo sa naghihintay na itim na Mercedes-Benz. Ngunit bawat hakbang ng dalaga ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Mula sa malayo narinig pa rin ang halahak ni Doña Beatriz. Isang halahak ng isang talunang demonyo na nagtagumpay pa ring mag-iwan ng sugat. Tingnan mo ang mukha ng tatay mo, Mira. Yan ang mukha ng isang taong may itinatagong bangkay sa kanyang bodega. Magsama kayong mga Salcedo sa inyong mga kasinungalingan. Pumasok sila sa loob ng sasakyan. Ang marangyang amoy ng mamahaling leather at ang malamig na aircon ay hindi nakapagbigay ng ginhawa kay Mira. Sa halip, tila mas lalo siyang nasasakal. Tumingin siya sa bintana at nakita niya si Adrian sa huling pagkakataon. Nakatayo ang lalaki sa harap ng simbahan, tila isang munting anino sa gitna ng naglalakihang mga haligi. Ang lalaking pinag-alayan niya ng 3 taon ng buhay ay mukhang isang estranjero na ngayon, isang bahagi ng nakaraan na unti-unti nang lumalabo. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa katedral, tiningnan ni Mira ang kanyang mga kamay. Nandun pa rin ang mga bakas ng pagod, isang maliit na hiwa mula sa pagluluto ng paboritong ulam ni Beatriz kahapon, at ang mga kalyong bunga ng paglilingkod sa mga taong hindi naman siya itinuring na tao. Pait ang gumapang sa kanyang dibdib, ang mga kamay na ito ay handang magtrabaho para sa pag-ibig. Ngunit tila ang mundong pinasukan niya ay puno lamang ng mga lihim na handang pumatay sa katotohanan. Anong nangyari kay nanay, Papa? Ang tanong ni Mira. Ang boses ay matatag, ngunit may bakas na matinding pighati.
Sabi mo sa akin noong bata ako, namatay siya sa isang aksidente sa dagat. Sabi mo, mabilis lang ang nangyari at hindi siya nahirapan. Bakit sinasabi ni Beatrice na itinago mo ako sa hirap? Dahil sa isang kasalanan. Huminga ng malalim si Don Esteban. Inabot niya ang kamay ni Mira at hinawakan ito ng mahigpit. Itinago kita, Mira, dahil gusto kitang protektahan. Ang mundo ng mga Salcedo ay magulo, puno ng mga kaaway. Ang iyong ina, si Isabel, siya ang aking buhay. Ang pagkawala niya, ang pinakamakit na bahagi ng aking nakaraan. Huwag mong hayaang sirain ang mga Villarama, ang alaala niya, gamit ang kanilang mga maduming laro. Ngunit ramdam ni Mira na may kulang. May mga patlang sa kwento ng kanyang ama na tila sadyang iniwan para hindi siya makatawid sa katotohanan. Tila bumabalik ang kanyang gunita noong siya ay 10 taon na ang nakalilipas. Ang mga gabing naririnig niyang umiiyak ang kanyang ama habang hawak ang isang larawan na kailanman ay hindi ipinakita sa kanya. Nabalik lamang ang diwa ni Mira nang huminto ang sasakyan sa harap ng isang dambuhalang gate. Ito ang mansyon ng mga Salcedo sa Forbes Park, isang lugar na dati ay pinapangarap lang niyang masilayan, ngunit ngayon ay tila isang gintong hawla. Bago pa man sila makababa, isang tawag ang pumasok sa cellphone ni Don Esteban. Ang kanyang mukha ay biglang naging seryoso at madilim. Ano? Sigurado ka ba? Bantayan ninyo ang bawat galaw niya. Huwag ninyong hahayaang makalapit siya sa anak ko. Pinatay ni Don Esteban ang tawag at lumingon kay Mira ng may halong pag-aalala. Hiha, pumasok ka na sa loob. May kailangan lang akong asikasuhin sa opisina. Huwag kang lalabas ng bahay hanggat hindi ako bumabalik. Naintindihan mo ba? Hindi na nakasagot si Mira. Pinanood niya ang pag-alis muli ng kanyang ama kasama ang 2 sasakyan ng mga bodyguard. Naiwan siyang mag-isa sa harap ng dambuhalang pintuan ng mansyon. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob. Ang bawat sulok ng bahay ay puno ng mga mamahaling antigong gamit. Ngunit ang atensyon ni Mira ay naagaw ng isang saradong silid sa dulo ng pasilyo sa 2 palapag. Isang silid na ayon sa mga katulong ay bawal pasukin ng kahit sino. Sa kanyang paglalakad, nakita ni Mira ang isang maliit na sobre na tila sadyang iniwan sa ibabaw ng center table sa grand hallway. Walang nakasulat na pangalan, ngunit may isang pamilyar na pabango ang nanunuot mula rito. Ang pabango ni Attorney Renato Dizon. Dahan-dahang binuksan ni Mira ang sobre. Ang kanyang puso ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib. Sa loob nito ay may isang lumang litrato ng isang babaeng kamuhang-kamukha niya. Ngunit ang babae ay may hawak na isang dokumentong may selyo ng isang kulungan. Ano ang kinalaman ng isang kulungan sa kanyang yumaong ina? At bakit tila mas lalong nagiging madilim ang katotohanan habang sinusubukan niyang hanapin ang liwanag? Hindi ito totoo. Imposible ito. Ang aking ina ay isang anghel, hindi isang kriminal. Ang boses ni Mira ay isang gurgur ng sakit na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Hawak-hawak niya ang luma at kupas na litrato. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahaplos ang mukha ng babaeng nasa larawan. Ang kanyang ina, si Isabel, ay nakaniti pa rin sa kabila ng suot na kulay abong uniforme na may numerong nakatatak sa dibdib. Sa likuran nito, ang malamig at rehas na bakal ay tila sumasakal sa alaala ng isang babaeng itinuring ni Mira na sagisag ng kadalisayan. Tumingin si Mira sa paligid ng dambuhalang hallway ng mansyon. Ang mga chandelier na ginto ang kislap, ang mga mamahaling painting na nakasabit sa dingding, at ang katahimikan ng Forbes Park. Lahat ng ito ay biglang nawala ng halaga. Para siya nakatayo sa gitna ng isang napakagandang palasyo na ang pundasyon ay gawa sa mga kasinungalingan at lihim. Ang karangyaan ay tila naging isang malupit na biro. Noong siya ay naghihirap sa kamay ng mga Villarama, inakala niyang ang katotohanan ang magpapalaya sa kanya. Ngunit na yung hawak na niya ang katotohanan,
Tila mas lalo siyang nabilanggo. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa dulo ng pasilyo, sa tapat ng silid na mahigpit na ipinagbabawal ng kanyang ama. Ang bawat hakbang niya sa makapal na carpet ay tila walang tunog. Ngunit ang kabog ng kanyang dibdib ay sapat na upang mapuno ang buong mansyon. Nilakasan niya ang kanyang loob at pinihit ang doorknob. Ang silid ay hindi nakalock. Isang pagkakamaling maaring sadyang iniwan ng tadhana. Sa loob, ang amoy ng luma at tuyong bulaklak ang bumati sa kanya. Ang silid ay parang isang time capsule mula sa nakaraan. Maayos ang pagkakaligpit ng mga gamit. May mga damit na nakatiklop sa ibabaw ng kama na tila ba may hinihintay na magsuot nito muli. Lumapit si Mira sa isang maliit na cabinet sa gilid at doon niya nakita ang isang kahon ng mga liham. Dear Esteban, ang basa ni Mira sa isang sulat. Ang boses niya ay halos isang bulong na lamang sa hangin. Huwag mong hayaang lumaki ang ating anak sa loob ng lugar na ito. Kunin mo siya. Itago mo siya. Hayaan mong isipin niyang ang kanyang ina ay nasa langit na, kaysa malaman niyang ang kanyang ina ay nagbabayad ng kasalan ng hindi niya ginawa. Nalaglag ang liham mula sa kamay ni Mira. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay dahan-dahang pumatak. Binabasa ang mga salitang isinulat ng kanyang ina 20 taon na ang nakalilipas. Ang pagsisisi at pagmamahal sa bawat letra ay tila isang haplos sa kanyang pisingi. Doon niya naunawaan ang lahat. Itinago siya ng kanyang ama sa kahirapan, hindi para parusahan siya, kundi upang ilayo siya sa madilim na anino ng kasaysayan ng kanilang pamilya. Itinago siya ni Don Esteban dahil natatakot itong husgahan ng mundo ang kanyang anak bilang bunga ng isang kriminal. Isang banayad na haplos sa kanyang likuran ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Nabalik lamang ang diwa ni Mira nang marinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto sa kanyang likuran. Senyorita Mira. Lumingon siya at nakita si Nanay Sabel, ang matandang Vuja na dati ay naglilingkod sa mga Villarama. Ngunit bakit ito nandito? Bakit ito nakasuot ng uniforme ng mga tagapaglingkod ng pamilya Salcedo? Nanay Sabel, paano niyo nalaman na nandito ako? At bakit kayo narito? Ang pagkalito ni Mira ay tila isang bagyong muling namumuo. Ngumiti ng malungkot ang matanda. Lumapit ito at kinuha ang mga kamay ni Mira. Ako ang inutusan ng iyong ama na bantayan ka noong ikaw ay nagtatago pa sa hirap. Ako ang naging mga mata at tenga ni Don Esteban sa loob ng pamamahay ng mga Villarama. Patawad anak, kung kinailangan naming maglihim. Ngunit bago pa makasagot si Mira, isang malakas na tunog ng doorbell ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Mula sa monitor ng security camera sa hallway, nakita ni Mira ang isang mukhang hindi niya inaasahan. Nakatayo sa labas ng gate si Adrian. Ngunit hindi siya mag-isa. Kasama niya ang isang grupo ng mga reporter at cameraman. Hawak ni Adrian ang isang megaphone at nagsimulang sumigaw. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw hanggang sa loob ng silid. Mira, lumabas ka riyan. Sabihin mo sa buong mundo ang totoo. Sabihin mo sa kanila kung saan ka talaga nanggaling. Sabihin mo sa kanila ang tungkol sa iyong ina. Ang Injustice Engine ay muling uminet. Ang pamilya Villarama, sa kanilang desperasyon, ay handang sunugin ang natitirang dangal ni Mira sa harap ng buong bansa. Gagamitin nila ang lihim ng kanyang ina upang hiyain siya at bawiin ang lahat ng nawala sa kanila. Tumingin si Mira kay Nanay Sabel. Pagkatapos ay sa litrato ng kanyang ina. Ang takot sa kanyang mga mata ay dahan-dahang napalitan ng isang matalim na determinasyon. Hindi na siya ang biktimang iiyak na lamang sa sulok. Nanay Sabel, pakisabi sa security, huwag silang palayasin. Ang boses ni Mira ay malamig at puno ng paninindigan. Buksan ninyo ang gate. Hayaan ninyo silang pumasok. Anong plano ni Mira sa pagharap sa mga kamera at sa lalaking minsang nangako sa kanya ng pag-ibig, ngunit na yon ay siya pang sisira sa kanyang pangalan? At ano ang totoong kasalanan ng kanyang ina na pilit itinatago ni Don Esteban mula sa batas? Mira!
Huwag kang magtago sa likod ng mga gintong pader na yan. Aminin mo sa buong mundo na ang reynang kinikilala nila ay anak ng isang mamatay tao. Ilabas mo ang katotohanan kung ayaw mong kami ang pumasok dyan at hiyain ka sa harap ng iyong sariling mga tauhan. Ang boses ni Adrian na umaalingonggaw sa megaphone ay tila isang maruming putik na bumabastos sa katahimikan ng Forbes Park. Sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, ang imahe ng lalaking minahal ni Mira ay unti-unti nang naglalaho, pinalitan ng isang halimaw na handang manira ng buhay para lamang sa pera at paghihiganti. Sa loob ng tahimik na silid ng kanyang ina, naramdaman ni Mira ang mabilis na pag-ikot ng kanyang paligid. Ang hangin ay tila naging malapot at mahirap langhapin. Ang kanyang mga daliri ay naging yelo sa lamig, habang ang hawak niyang litrato ng kanyang ina sa loob ng kulungan ay unti-unting nayuyupi sa higpit ng kanyang kapit. Ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang puso na tila isang martilyo na bumubugbog sa kanyang dibdib, mabilis at masakit. Ang kanyang sikmura ay bumaligtad, isang pamilyar na pakiramdam ng pagsusuka ang gumapang sa kanyang lalamunan. Hindi dahil sa kanyang pagbubuntis, kundi dahil sa tindi ng pandidiri-diri sa taong nasa labas ng kanilang gate. Senyorita, huwag po kayong lalabas. Hayaan ninyo silang mapagod sa kasisigaw. Darating na ang iyong ama. Ang pakiusap ni Nanay Isabel, ang boses ay puno ng takot para sa kaligtasan ni Mira. Ngunit hindi na naririnig ni Mira ang payo ng matanda. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin ng vanity table ng kanyang ina. Nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling sutla, ngunit ang mga mata ay puno ng peklat ng nakaraan. Isang misteryosong hibla ng galit ang biglang sumiklab sa kanyang kalooban. Bakit siya kailangang matakot? Bakit siya kailangang magtago kung ang tanging kasalanan niya ay ang magmahal ng maling tao? Dahan-dahang lumakad si Mira pababa ng grand staircase. Ang bawat yabag niya sa carpet ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Nang makarating siya sa malaking pintuan ng mansyon, huminga siya ng malalim at pinihit ang hawakan. Ang liwanag ng araw at ang nakasisilaw na kislap ng mga kamera ng media ang bumate sa kanya. "Mira, narito na ang hustisya!" Sigaw ni Doña Beatriz, nakalalabas lang mula sa isang lumang sasakyan, kasama ang kanyang abogadong si Renato Dizon. "Sabihin mo sa kanila, Mira. Sabihin mo sa mga reporter na ito na ang nanay mo ay nabilanggo dahil sa pagpatay. Sabihin mo na ang kayamanan ng mga Salcedo ay nabuo sa dugo ng mga inosente." Lumapit ang mga reporter. Ang mga mikropono ay tila mga sandatang nakatutok sa mukha ni Mira. Ang mga tanong ay sunod-sunod na bumubuhos. Totoo po ba ang alegasyon ng mga Villarama? Anong masasabi ninyo sa balitang ang inyong ina ay isang convict? Tumingin si Mira ng diretso kay Adrian. Ang lalaki ay nakangisi. Tila ba sigurado na siyang ito na ang katapusan ng kanyang asawa? Ngunit ang nising iyon ay dahan-dahang naglaho nang makita ang katahimikan at awtoridad sa mga mata ni Mira. "Adrian? Beatriz?" Ang boses ni Mira ay mahinahon, ngunit sapat na upang patahimikin ang lahat. "Ang aking ina ay nabilanggo. Totoo yon. Ngunit ang hindi ninyo alam at ang ayaw ninyong malaman ng mundo ay kung sino ang tunay na pumatay sa taong ibinintang sa kanya." Namagitan ng ilabas ni Mira ang lumang liham na nakuha niya sa silid. Itinaas niya ito sa harap ng mga kamera. "Ang liham na ito ay galing sa aking ina bago siya pumanaw. Dito ay nakasulat ang pangalan ng tunay na may kasalanan. Isang tao na matagal nang pinoprotektahan ng pamilya Villarama para lamang makuha ang kanilang pamanang lupain sa Visayas." Naging maputla si Attorney Renato Dizon. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa liham at sa kanyang kliyente. Sa isang iglap, ang media na dinala nila upang hiyain si Mira ay nagsimulang magduda sa kanila. Ang mga camera ay tumutok na ngayon sa nanginginig na si Beatriz. Ngunit bago pa makapagpaliwanag ang mga Villarama, isang malakas na tunog ng pagpreno ng sasakyan ang narinig mula sa gilid. Isang itim na SUV ang huminto
at lumabas ang isang lalaking nakauniporme ng pulis, may hawak na warrant of arrest. Doña Beatriz Villarama at Attorney Renato Dizon, sumama kayo sa amin sa presinto, ang sabi ng opisyal. May bagong ebidensya kaming natanggap tungkol sa pagmamanipula ninyo sa kaso ni Isabel Salcedo, 20 taon na ang nakalilipas. Nabitawan ni Adrian ang megaphone. Ang kanyang buong mundo ay muling gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang itim na van ang mabilis na humarurot palapit kay Mira. Sa isang iglap, bago pa man makakilos ang mga bodyguard, isang lalaking nakamaskara ang bumaba at hinila si Mira pasakay sa loob. Ang sigaw ni Nanay Sabel ay tila isang matalas na tinik na bumasag sa hangin. Mira! Ang anak ko! Sino ang nasa likod ng mabilis na pagdukot kay Mira sa gitna ng presensya ng mga pulis at media? At sapat na ba ang natuklasan lihim ni Mira upang iligtas siya mula sa bagong panganib na ito? O ito na ang huling pagkakataon na masisilayan niya ang liwanag ng araw? Ang mabilis na pagharurot ng van ay tila isang malupit na hila sa huling hibla ng kaligtasan ni Mira. Sa loob ng madilim at masikip na sasakyan, ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagtibok ng kanyang sariling puso. Isang kabog na tila gustong bumasag sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakatali ng magaspang na lubid, habang ang isang itim na tila ay nakatakip sa kanyang mga mata na naglulubog sa kanya sa isang mundo ng kawalan at takot. Dahan-dahan, ang bata. Ang mahinang pagsamon ni Mira, ang kanyang boses, ay nanginginig sa ilalim ng tilang, nakatakip sa kanyang bibig. Ang bawat pagtalbog ng van sa hindi pantay na kalsada ay tila isang direktang banta sa sanggol sa kanyang sinapupunan. Naramdaman niya ang malamig na pawis na gumagapang mula sa kanyang noo patungo sa kanyang mga pisini. Humahalo sa tuyong luha ng kanyang pagkapuot. Pagiging ina ang namagitan sa gitna ng kadiliman. Sa kabila ng pagkakatali ng kanyang mga kamay, pilit na ibinaluktot ni Mira ang kanyang katawan upang mahaplos ng kanyang mga daliri ang kanyang tiyan. Huwag kang matakot, anak. Nandito si Mami. Hindi ka pababayaan ni Mami. Ang bulong niya sa kanyang isipan. Isang panalangin tila naging tanging sandata niya sa gitna ng kawalang katiyakan. Samantala, sa labas ng mansyon ng mga Salcedo, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa lahat. Nakatayo si Don Esteban sa gitna ng kalsada. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang nakatingin sa direksyong tinahak ng van. Ang kanyang gintong tungkod ay tila isang inutil na piraso ng kahoy sa mga sandaling iyon. Ang media, na kanina ay abala sa pagkuha ng skandalo, ay ngayon ay saksi sa isang krimen na mas malalim pa sa mga salita. Hanapin ninyo ang bawat sulok ng Maynila. Iharang ninyo ang lahat ng mga tauhan ko. Kapag may nangyaring masama sa anak ko, sisiguraduhin kong walang matitirang buhay sa inyong lahat. Ang sigaw ni Don Esteban. Ang boses ay tila isang kulog na nagpayanig sa buong Forbes Park. Nabalik ang malay ni Mira nang huminto ang van. Narinig niya ang pagbukas ng mabigat na pinto at ang tunog ng mga sapatos sa magaspang na semento. Magaspang ang pagkakahila sa kanya palabas at ang amoy ng luma at kinakalawang na bakal ang bumati sa kanyang pang-amoy. Dinala siya sa loob ng isang gusali na tila isang abandonadong bodega, kung saan ang bawat yabag ay may dalang nakatatakot na alingaw-ngaw. Nang tanggalin ang takib sa kanyang mga mata, nasilaw si Mira sa liwanag ng isang bumbilyang nakasabit sa kisame. Unti-unti, luminaw ang kanyang paningin at nakita niya ang isang taong nakaupo sa isang silya sa harap niya. Akala mo ba ay natapos na ang lahat ng madakip si Beatriz, Mira? Ang boses ay pamilyar, malanig, mapang-uyam, at puno ng talino na ginagamit sa kasamaan. Hindi ito si Adrian, at lalong hindi si Beatriz. Ito ay si Attorney Renato Dizon. Ngunit paano? Nakita ni Mira na pinalibutan siya ng mga pulis kanina. Nagulat ka ba, senyorita? Anisi ni Dizon habang dahan-dahang tumatayo. Ang batas ay parang sapot ng gagamba.
Madaling lusutan kung alam mo kung saan ang mga butas. Ang mga pulis na nakita mo? Sila ay mga taong nasa ilalim ng aking payroll. Ang warrant na yon? Isang pirasong papel na walang halaga. Lumapit si Dizon kay Mira at hinawakan ang kanyang baba. Pinilit siyang tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Ang liham na hawak mo? Ang ebidensyang nagsasabing inosente ang nanay mo, kailangang maglaho niyan kasama mo. Dahil kapag nalaman ng mundo ang totoo, hindi lang ang mga Villarama ang babagsak, kundi pati na rin ang aking pangalan. At hindi ko hahayaang mangyari yon dahil lang sa isang babaeng tulad mo. Isang dangling mystery ang muling lumutang nang ilabas ni Dizon ang isang lumang dokumento mula sa kanyang bulsa. Isang dokumentong may pirma ni Don Esteban Salcedo na may petsang bago pa mabilanggo ang ina ni Mira. Alam mo ba kung bakit hindi ka agad hinanap ng tatay mo? Dahil ang dokumentong ito ang nagpapatunay na siya mismo ang nagmakaawa sa akin na ipakulong ang nanay mo para maisalba ang kanyang reputasyon. Ang tatay mo, Mira, siya ang tunay na kaaway. Nanlaki ang mga mata ni Mira. Ang katotohanang inakala niyang nahanap na niya ay tila isang malaking bitag na muling sumasakal sa kanya. Nagsisinungaling ka! Ang sigaw ni Mira. Ang boses ay puno ng pait. Gusto mo bang malaman ang totoo? Ang bulong ni Dizon habang dahan-dahang inilalabas ang isang lighter at itinutok sa dokumento. O gusto mong mamatay na kasama ang kasinungalingang pinaniniwalaan mo? Sa gitna ng tensyon, narinig ang tunog ng isang sasakyang. Pabilis ng pabilis patungo sa bodega. Ngunit ang mas ikinagulat ni Mira ay ang biglang pagring ng cellphone ni Dizon. At ang pangalang lumabas sa screen ay ang taong huli niyang inaasahang magliligtas sa kanya. Sino ang tumatawag kay Attorney Dizon sa gitna ng matinding panganib na ito? At totoo nga ba ang ibinibintang nito kay Don Esteban? O isa na naman itong malupit na laro upang tuluyang wasakin ang tiwala ni Mira sa tanging taong mahal niya? Iyong ama ang tunay na pumatay sa kaligayahan ng iyong ina, Mira. Pinili niya ang kanyang pangalan kaysa sa babaeng nagluwal sa iyo. Ang mga salitang iyon ni Attorney Renato Dizon ay tila isang malamig na buhos ng tubig sa gitna ng nagbabagang emosyon ni Mira. Sa loob ng abandonadong bodega, kung saan ang bawat sulok ay puno ng alikabok at amoy ng pagkabulok, naramdaman ni Mira ang mabilis na pagguho ng tanging pundasyong pinanghahawakan niya, ang tiwala sa kanyang ama. Ang kanyang lalamunan ay tila tiniklan ng bubog, tuyong-tuyo at mahirap lunukan. Napatingin siya sa dokumentong hawak ni Dizon. Ang pirma ni Don Esteban ay tila isang mansa ng dugo na hindi na mabubura sa kanyang paningin. Habang nakatali ang kanyang mga kamay sa likuran ng malamig na silya, naramdaman ni Mira ang bahagyang pagkirot ng kanyang tiyan. Isang tahimik na pagsamo ang dumaloy sa kanyang isipan. Humihingi ng tawad sa sanggol na hindi pa man naisilang ay nababalot ng ganitong uri ng kadiliman. Ang kanyang mga binti ay tila naging jelly sa panghihina. Hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa bigat ng katotohanang ibinibato sa kanya. Nagsisinungaling ka, ang bulong ni Mira. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinahangin. Hindi magagawa yun ni Papa. Mahal niya si nanay. Ang pag-ibig sa mundo ng mga makapangyarihan ay isang luho lamang, Mira. Ang pangungutya ni Dizon habang dahan-dahang pinaglalaruan ang lighter sa kanyang kamay. Inisip mo ba kung bakit sa dami ng pera ng mga Salcedo, hinayaan niyang mabulok ang nanay mo sa kulungan ng 10 taon? Dahil ang kalayaan ni Isabel ay nangangahulugan ng pag-amin ni Esteban sa isang krimeng pampinansyal nasisira sa kanyang kumpanya. Pinili niyang maging bayani sa paningin ng publiko, habang ang nanay mo ay nagdurusa sa dilim. Napatigil ang usapan nang muling tumunog ang cellphone ni Dizon. Sa katahimikan ng bodega, narinig ni Mira ang boses sa kabilang linya. Si Adrian. Renato, itigil mo na ito! Nasaan si Mira? Ibibigay ko ang lahat ng gusto mo, huwag mo lang siyang sasaktan. Ang boses ni Adrian ay puno ng desperation.
Ngunit may kasamang panginginig na tila isang batang nagkakamali. Huli na ang lahat, Adrian. Ang sagot ni Dizon ng may halong tawa. Ang iyong asawa ay natututo na ngayon ng leksyon sa realidad. At ikaw? Mananatili kang isang talunan na kahit kailan ay hindi nagawang protektahan ang kahit sino. Pinatay ni Dizon ang tawag at lumingon sa pintuan ng bodega. Ang tunog ng mabilis na paghinto ng isang sasakyan ay umalingaw-ngaw sa labas. Ang mga gulong ay dumaing sa magaspang na semento. Sa isang iglap, bumukas ang malaking pintuan at pumasok ang liwanag ng papalubog na araw na nagbigay ng isang mahabang anino sa gitna ng bodega. Nakatayo dun si Don Esteban. Ang kanyang gintong tungkod ay tila isang sandata at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ngunit sa likod ng galit na yon, nakita ni Mira ang isang bagay na hindi niya inaasahan, ang takot. Takot na hindi para sa kanyang sarili, kundi takot na baka ang lihim na matagal na niyang itinatago ay tuluyan ng mabunyag. Bitawan mo ang anak ko, Renato. Ang boses ni Don Esteban ay tila isang dagundong na nagmula sa kailaliman ng lupa. Tapos na ang laro mo. Hindi pa tayo tapos, Esteban, ang sagot ni Dizon habang itinataas ang dokumento. Sabihin mo sa kanya. Sabihin mo kay Mira kung anong nakasulat dito. Sabihin mo sa kanya kung paano mo ipinagpalit ang iyong asawa para sa mga Salcedo Group of Companies. Napalingon si Mira sa kanyang ama. Ang bawat segundo ay tila isang taon sa kanyang pandinig. Ang hangin sa bodega ay tila tumigil sa pag-ikot habang hinihintay ang sagot ni Don Esteban. Ang katahimikan ay nabasag lamang ng isang mahinang hitbi ni Mira. Isang tunog ng isang pusong handa nang madurog sa huling pagkakataon. Totoo ba, Papa? Ang tanong ni Mira. Ang kanyang boses ay nanginghinig sa pagitan ng galit at bighate. Totoo ba ang sinasabi niya? Isang matagal na katahimikan ang nagari. Dahan-dahang ibinaba ni Don Esteban ang kanyang tingin, isang senyales na tila isang pagsuko. Hija, ginawa ko ang kailangan kong gawin para iligtas ang pamilya. Hindi mo naiintindihan ang sitwasyon noon. Ang bawat salita ng kanyang ama ay tila isang kuko na kumakalmot sa puso ni Mira. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang mundong binuo mula sa pagbangon laban sa mga Villarama ay muling gumuho. Ngunit sa gitna ng kanyang panghihina, isang matalas na tunog ng pagkasa ng baril ang narinig mula sa likuran ni Dizon. Isang taong hindi inaasahan ni Mira ang lumitaw mula sa kadiliman ng gilid ng bodega. Hawak ang isang lumang revolver. Ang kamay nito ay nanginginig, ngunit ang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi lang si Esteban ang may kasalanan dito, Renato. Ang boses ng taong yon ay tila galing sa hukay. Sino ang misteryosong taong ito na may hawak na baril at tila may sariling pagtutuos kay Attorney Dizon? At paano mababago ng bagong revelasyong ito ang kapalaran ni Mira at ng kanyang amang ngayon nakayuko sa kahihiyan? Ibaba mo ang baril na yan, Sabel. Hindi mo alam ang pinapasok mo. Ang tinig ni Don Esteban ay tila isang babala na nanggagaling sa ilalim ng lupa, puno ng otoridad, ngunit may halong panginginig. Ang lahat ng mata sa loob ng madilim na bodega ay nakatuon layon kay Nanay Sabel. Ang matandang babae na buong buhay ay yumuyukod at nagsisilbi ng tahimik, ay nakatayo ngayon ng tuwid. Ang kanyang mga kamay na kulubot ay mahigpit na nakahawak sa isang lumang revolver, at ang dulo nito ay direktang nakatutok sa dibdib ni Attorney Renato Dizon. Sa gitna ng tensyong ito, naramdaman ni Mira ang isang kakaibang lamig na dumadaloy sa kanyang likuran. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na yabag sa kanyang pandinig. Ang kalyo sa mga kamay ni Nanay Sabel, ang mga kamay na nag-alaga sa kanya noong siya ay nagtatago sa hirap, ay tila nagkaroon ng bagong kahulugan. Hindi lang siya isang tagapagsilbi. Siya ay isang saksi na matagal nang nagkimkim ng apoy. Maling-mali ka, Esteban, ang sagot ni Nanay Sabel. Ang boses ay matatag at walang bahid ng takot.
Alam na alam ko ang pinapasok ko dahil ako ang naging anino ni Isabel sa loob ng kulungan. Ako ang nakarinig sa huling hininga ng iyong asawa habang tinatawag ang pangalan mo ng may kasamang pait. Hindi mo siya iniligtas dahil sa pamilya. Iniligtas mo ang iyong sarili mula sa kahihiyan ng pagiging asawa ng isang babaeng galing sa mahirap na pamilya na idinawit ng iyong sariling kapatid. Nanlaki ang mga mata ni Mira. Ang bawat salita ay tila isang kidlat na nagbibigay ng liwanag sa madilim na nakaraan. Ang kanyang ama, ang makapangyarihang Don Esteban, ay dahan-dahang napayuko. Ang gintong tungkod nito ay tila nawala na ng silbi upang itayo ang kanyang dangal. Papa, totoo ba? Ang tanong ni Mira. Ang boses ay halos isang hikbi na lamang. Si Nanay, nagdusa siya para pagtakpan ang kasalanan ng pamilya niyo? Hindi ko ginusto yon, Mira. Ang sigaw ni Don Esteban. Ang muka ay puno ng matinding pighate at pagsisisi. Ang kapatid ko ang pumatay sa taong iyon sa isang aksidente. Kapag nalaman ng publiko, babagsak ang lahat ng ating negosyo. Si Isabel, siya ang nagmakaawa na siya na lang ang aako dahil alam niyang hindi ka namin mapuprotektahan kung mawawala ang lahat sa atin. Tumawa ng nakakabaliw si Attorney Dizon, isang tunog na puno ng tagumpay at kasamaan. Kita mo na, Mira? Ang dakilang pag-ibig na ipinagmamalaki mo ay isa lamang maruming kasunduan. At ngayon, dahil alam mo na ang lahat, hindi ko na kayo pwedeng hayaang makaalis dito ng buhay. Isang mabilis na galawang nangyari. Sinubukan ni Dizon na abutin ang kanyang sariling baril sa kanyang bewang, ngunit bago pa man niya ito magawa, narinig ang isang matalim na tunog ng pagkasa ng bakal. Ang bawat hibla ng hangin sa bodega ay tila tumigil sa pag-ikot. Sa gitna ng panganib, naramdaman ni Mira ang isang malakas na sipa mula sa kanyang sinapupunan. Pagising. Ang buhay sa loob niya ay tila nagpapaalala na hindi siya pwedeng sumuko sa gitna ng mga kasinungalingan ng nakaraan. Sa kabila ng pagkakatali ng kanyang mga kamay, pinilit ni Mira na tumayo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa bagong determinasyon. Tama na! Ang sigaw ni Mira, na nagpatigil sa lahat. Hindi ako papayag na ang anak ko ay lumaki sa mundong puno ng inyong mga kasalanan. Dizon, ang dokumentong hawak mo ay wala ng halaga dahil ang katotohanan ay wala sa papel, kundi sa aming mga puso. Ngunit ang desperasyon ni Dizon ay umabot na sa sukdulan. Sa isang marahas na hakbang, mabilis niyang sinunggaban si Mira at itinutok ang isang matalas na piraso ng basag na bote sa leeg nito. Subukan ninyong lumapit at isasama ko ang babaeng ito sa hukay. Mira! Ang sabay na sigaw ni na Don Esteban at Adrian, nakapapasok lang sa pintuan ng bodega, ang mukha ay puno ng takot at pagsisisi. Nakatitig si Mira sa mga mata ni Adrian, ang lalaking hindi siya nagawang ipaglaban sa harap ng altar. Ngunit sa pagkakataong ito, nakita niya ang isang bagay na kakaiba kay Adrian. Hawak nito ang isang maliit na recording device, at ang pulang ilaw nito ay buhay. Naka-livestream ang lahat ng ito, Renato. Ang boses ni Adrian ay nanginginig, ngunit may paninindigan. Narinig ng buong mundo ang pag-amin ninyo. Wala na kayong takas. Ang mukha ni Dizon ay naging maputla, tila isang bangkay na nakatayo. Ngunit sa kanyang galit, mas lalong humigpit ang kapit niya sa leeg ni Mira. Isang matalas na kirot ang naramdaman ni Mira sa kanyang balat. Isang biglaang pagliwanag mula sa labas ng bodega ang pumasok. Kasunod ang tunog ng mga sirena ng pulis na dahan-dahang lumalapit. Ngunit sa loob, ang tensyon ay nasa rurok na. Sino ang unang gagawa ng hakbang? Si Nanay Isabel ba na handang pumatay para sa katarungan? O si Dizon na wala nang mawawala? Isang katanungan ang naiwan sa bawat himinga ni Mira, habang nararamdaman niya ang malamig na talim sa kanyang leeg. Kung ito na ang huling sandali ko, magagawa ko bang patawarin ng aking ama? O babaonin ko ang pait na ito
Hanggang sa kabilang buhay, walang halaga ang buhay mo, Mira. Isang pirasong basahan ka lang na ginamit para pagtakpan ang baho ng dalawang pamilya. Akala mo ba ay may nagmamahal sa'yo? Ginamit ka lang nila. Ang boses ni Attorney Renato Dizon ay tila isang malupit na bulong ng kamatayan sa mismong tainga ni Mira. Sa bawat salita nito, nararamdaman ni Mira ang mainit at malapot na likido na dahan-dahang dumadaloy mula sa maliit na girlis sa kanyang leeg. Ang dugo ng isang biktima na pagod na sa pagtitiis. Ang matalas na dulo ng basag na bote ay nakabaon ng bahagya sa kanyang balat. Isang maling galaw lamang at tuluyan ng mapuputol ang kanyang hininga. Sa gitna ng nakabibining takot, isang maikling gunita ang pumasok sa isipan ni Mira. Naalala niya ang araw na nalaman niyang siya ay nagdadalang tao. Ang ligayang naramdaman niya noon, ang pangarap na bubuo siya ng isang pamilyang puno ng katapatan. Lahat ng iyon ay tila isang malupit na biro ngayon. Habang ang kanyang buhay ay nakataya sa kamay ng isang baliw, naramdaman ni Mira ang muling paggalaw ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Isang mahina ngunit matatag na sipa, tila isang munting boses na nagsasabing, "Mami, lumaban ka." Ang kanyang paningin ay nagsimulang manlabo dahil sa luhang hindi na niya mapigilan. Hindi ito luha ng takot para sa kanyang sarili, kundi luha ng matinding pighati para sa batang maaaring hindi na masilayan ang liwanag ng umaga. Ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang alikabok at amoy ng kalawang. Mabigat at masakit sa dibdib. Ang katahimikan ng bodega ay tila isang buhay na nilalang na sumasakal sa kanya. Habang ang mga anino ng kanyang ama at ni Adrian ay tila mga estatwa ng pagsisisi sa kanyang harapan. Renato, bitawan mo siya. Kunin mo na ang lahat ng pera, ang lahat ng lupain. Huwag mo lang saktan ang asawa ko. Ang boses ni Adrian ay basag, puno ng pighati na ngayon lang narinig ni Mira. Nakaluhod na ang lalaki sa magaspang na semento. Ang kanyang mga kamay ay nakataas sa pagsuko. Ang lalaking dati ay hindi makapagsalita laban sa kanyang ina, ay ngayon ay handang ibigay ang lahat para sa babaeng binaliwala niya. Huli na, Adrian? Ang livestream na sinasabi mo? Sisiguraduhin kong ang huling mapapanood nila ay ang pagtatapos ng kwento ni Mira Salcedo. Ang halahak ni Dizon ay tila isang kaskas ng bakal sa bakal, nakakangilo at puno ng kadiliman na magian sa gitna ng kaguluhan. Nagtama ang paningin ni Mira at Nanay Isabel. Sa mga mata ng matanda, nakita ni Mira ang isang tahimik na pangako. Isang pangakong binuo sa loob ng 20 taon ng pagbabantay. Dahan-dahang ibinaba ni Nanay Isabel ang kanyang baril, isang senyales ng pagsuko. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kamay ni Dizon na may hawak na bote. "Esteban, patawarin mo ako." Ang mahinang bulong ni Don Esteban, na ngayon ay tila isang matandang nawalan ng lahat ng lakas. Pinitawan niya ang kanyang gintong tungkod, at ang tunog ng pagbagsak nito sa semento ay tila isang hudyat. Sa isang iglap, habang bahagyang naabala si Dizon sa paglapit ni Adrian, mabilis na kumilos si Mira. Sa kabila ng bigat ng kanyang tiyan, buong lakas ning itinulak ang kanyang siko sa sikmura ng abogado. Ang matalas na basag na bote ay nadulas mula sa kanyang leeg, ngunit sa kanyang pagkawala, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng mga bahal na tubo ang umalingaw-ngaw sa buong bodega. Narinig ang mabilis na yabag ng mga pulis na pumasok sa bodega. Ang mga ilaw ng kanilang mga flashlight ay tila mga bituin na sumusugod sa kadiliman. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang putok ng baril ang bumasag sa hangin, napatigil ang lahat. Ang usok mula sa baril ay dahan-dahang humalo sa malamig na hangin. Tumingin si Mira sa kanyang ama, pagkatapos ay kay Adrian, at huli kay Nanay Isabel, na ngayon ay nakatayo sa pagitan nila ni Dizon. Isang mapulang mansa ang dahan-dahang kumakalat sa puting polo ng isa sa kanila. Sino ang tinamaan ng bala sa gitna ng madilim at magulong bodega?
At sapat na ba ang sakripisyong ito upang tuluyang matapos ang sumpa ng nakaraan ng mga Salcedo at Villarama? Huwag ang anak ko! Ang huling sigaw na iyon ni Don Esteban ay tila isang sumpa at panalangin na nagmula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Sa gitna ng makapal na usok at amoy ng pulbura, nakita ni Mira ang dahan-dahang pagbagsak ng kanyang ama. Ang gintong tungkod nito ay tumalsik sa malayo. Lumikha ng isang malungkot na tunog sa semento na tila isang hudyat ng katapusan ng isang panahon. Isang mapulang mansa ang dahan-dahang gumagapang sa dibdib ng matanda. Kulay na tila sumisipsip sa lahat ng lakas at otoridad nito. Napatigil ang mundo ni Mira. Ang bawat ingay ng mga pulis na sumusugod, ang mga sigaw ng pag-uutos, at ang pagdakip kay Attorney Renato Dizon ay tila mga anino lamang sa kanyang paningin. Ang tanging malinaw ay ang kanyang amang nakahandusay, ang lalaking naglihim sa kanya, ngunit sa huling sandali ay piniling maging kalasag ng kanyang buhay. Papa! Huwag! Huwag po! Ang boses ni Mira ay isang gurgur ng matinding pighati. Sinubukan niyang gumapang patungo sa kanyang ama, ngunit ang kanyang mga binti ay tila naging paralisado sa tindi ng shock. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang hapdi, isang pakiramdam na tila ba ang kanyang sariling baga ay puno rin ng usok at dugo. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na lumapit si Adrian. Sa unang pagkakataon, hindi siya nag-atubili. Binuhat niya si Mira palayo sa panganib, habang ang mga medic ay mabilis na umaasikaso kay Don Esteban. Mira, huminga ka ng malalim. Nandito na ako. Hindi kita bibitawan. Ang bulong ni Adrian. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pagsisisi. Ngunit habang nararamdaman ni Mira ang mga braso ni Adrian, isang matalas at nakapupunit na kirot ang gumuhit mula sa kanyang puson patungo sa kanyang likuran. Matinding pangamba ang bumalot sa kanya. Napahawak siya ng mahigpit sa baro ni Adrian, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa tela, habang ang kanyang mukha ay namutla ng husto. Adrian, ang bata, ang sakit. Ang tanging naibulong ni Mira bago tuluyang dumilim ang kanyang paningin. Ang pakiramdam ng malapot na likidong dumadaloy sa kanyang mga binti ay hindi lamang dugo mula sa sugat sa leeg, kundi isang babala na ang kanyang anak ay nagpipilit ng lumabas sa mundong puno ng gulo. Dinala sila sa loob ng ambulansya na mabilis na humaharurot patungo sa ospital. Ang tunog ng sirena ay tila isang desperadong awit ng pakikipaglaban sa kamatayan. Sa loob, hawak-hawak ni Adrian ang kamay ni Mira, habang sa kabilang stretcher ay pilit na ibinabalik ng mga medic ang hininga ni Don Esteban. Patawarin mo ako, Mira. Patawarin mo ako. Ang paulit-ulit na pagsamo ni Adrian, ang kanyang mga luha ay pumapatak sa mga kamay ni Mira na tila naging yelo na sa lamig. Ang lahat ng yaman, ang lahat ng dangal na ipinaglaban ng mga Villarama at Salcedo ay tila naging mga basurang walang halaga sa harap ng pintuan ng kamatayan. Isang dangaling mystery ang muling lumitaw nang bago tuluyang mawala ng malay si Don Esteban ay may iniabot siyang isang maliit na susi kay Nanay Sabel na nasa gilid niya. Isang susi na may nakasabit na locket, ang locket na ibinenta ni Mira taon na ang nakalilipas. Paano ito napunta sa kamay ng kanyang ama? Nabalik lamang ang diwa ni Mira nang marinig niya ang malakas na pagbukas ng mga pinto ng emergency room. Ang nakasisilaw na puting ilaw ng ospital, ang huli niyang nakita bago siya tuluyang lamunin ng kadiliman. Mabubuhay pa ba si Don Esteban upang humingi ng tawad sa kanyang anak? At sa gitna ng trahedyang ito, makakaya ba ng mahinang katawan ni Mira na iluwal ang kanyang sanggol ng ligtas? O ito na ang magiging huling sakripisyo ng mga Salcedo? Kailangang pumili, Adrian. Ang buhay ng ina o ang buhay ng bata? Ang mga salitang iyon mula sa doktor ay tila isang malupit na hatol na nagpaguho sa natitirang lakas ni Adrian sa loob ng malamig na pasilyo ng ospital. Sa ilalim ng mapuputing ilaw na tila walang pakiramdam sa pighati ng tao, napasandal si Adrian sa pader, dahan-dahang napaupo sa sahig,
habang ang kanyang mga kamay ay puno pa rin ng tuyong dugo ni Mira. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang mabigat na pasanin, isang parusa para sa lahat ng kanyang naging kahinaan. Sa loob ng delivery room, si Mira ay nakikipagbuno sa isang digmaang walang sandata, kundi ang kanyang natitirang hininga. Ang bawat pintig ng makina na sumusubaybay sa kanyang puso ay tila isang mabagal na hakbang patungo sa kawalan. Sa gitna ng kanyang pagkakahilo dahil sa anesthesia at pagkawala ng dugo, tila bumalik ang kanyang gunita sa kanyang ina. Nakikita niya si Isabel na nakatayo sa isang dalampasigan, nakasuot ng puting damit, nakangiti, at tila tinatawag siya. "Nanay!" Ang mahinang bulong ni Mira, ang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng abalang mga nurse at doktor. "Hindi ko pa po kaya. Ang anak ko, kailangan niya ako." Katatatagan ang namayani sa loob ng silid. Sa kabila ng matinding kirot na tila pinuputol ang kanyang katawan sa dalawa, humigpit ang kapit ni Mira sa gilid ng higaan. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa bakal. Ang kanyang mga ngipin ay nagangalit sa tinde ng determinasyon. Hindi siya ang biktima ng mga Villarama. Hindi siya ang lihim ng mga Salcedo. Siya ay isang ina na handang ibigay ang kanyang huling hininga para sa buhay na nagpupumilit lumabas mula sa kanya. Samantala, sa kabilang bahagi ng ospital, si Don Esteban ay nasa loob pa rin ng surgery room. Ang mga medic ay abala sa pagtanggal ng balang tumagos sa kanyang baga. Sa labas, nakaupo si Nanay Isabel. Hawak-hawak ang locket na ibinigay ng matanda. Dahan-dahan niyang binuksan ang locket gamit ang maliit na susi. Sa loob, hindi larawan ang kanyang nakita, kundi isang microchip at isang piraso ng papel na may sulat kamay ni Isabel. "Para kay Mira," ang basa ni Nanay Isabel sa sulat. "Ang katotohanang magpapalaya sa inyong lahat." Nabalik ang eksena sa pasilyo kung saan nakaupo si Adrian. Nilapitan siya ni Nanay Isabel, ang mukha ay puno ng matinding pait. "Adrian, tignan mo ang ginawa ng pamilya mo. Tignan mo kung nasaan si Mira ngayon dahil sa inyong kasakiman. Kung mayroon kang kahit kaanting pagmamahal sa kanya, manalangin ka na huwag niyang piliin ang kabilang buhay." Isang internal crumbling ang naramdaman ni Adrian. Sa unang pagkakataon, hindi siya natakot sa kanyang ina na ngayon ay nasa kulungan. Hindi siya natakot sa mawawalang yaman. Natakot siya sa ideya ng isang mundong wala si Mira. Ang kanyang bawat hitbi ay tila isang paghingi ng tawad sa bawat sampal na tinanggap ni Mira, sa bawat luhang pinaluhan niya rito. Biglang bumukas ang pinto ng delivery room. Ang tunog ng mabilis na pagtakbo ng mga nurse ay bumasag sa katahimikan. Ang tunog ng flatline sa monitor, isang mahaba at diretsyo na tunog na tila hudyat ng pamamaalam, ay umalingaw-ngaw hanggang sa pasilyo. "Hindi!" Ang sigaw ni Adrian. Napilit pumapasok sa loob, ngunit pinigilan ng mga security. Sa loob ng silid, ang mga doktor ay mabilis na gumagawa ng huling paraan para maibalik ang buhay ni Mira. Ang katahimikan ay tila isang dambuhalang kamay na sumasakal sa lahat. At sa gitna ng kawalang pag-asa, isang maliit, manipis, at nanginghinig na tunog ang narinig. Isang iyak. Isang mahinang iyak ng isang sanggol na tila nanggagaling sa kailaliman ng isang himala. Ngunit ang iyak na iyon ay sinundan ng isang nakabibinging katahimikan mula sa monitor ng puso ni Mira. Ang mga doktor ay nagkatinginan at ang punong doktor ay dahan-dahang tumingin sa orasan sa dingding. Time of death? Mamatay nga ba si Mira sa sandaling isinilang niya ang kanyang anak? O ang iyak ng sanggol ang magsisilbing tulay upang muling bumalik ang kanyang kaluluwa sa mundong ngayon pa lamang magsisimulang maging patas sa kanya? Time of death. 6:00 ng gabi. Ang mga salitang iyon ng doktor ay tila isang malupit na hatol na pumatay sa bawat hibla ng hangin sa loob ng delivery room. Ang mahaba at nakatutulig na tunog ng monitor ay tila isang hudyat ng pagkatalo sa laban ng buhay. Sa labas ng pasilyo, narinig ang isang matinding sigaw ng pighati.
Si Adrian, na nawala na ng lakas at tuluyang bumagsak sa kanyang mga tuhod, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha, habang ang kanyang buong katawan ay nayayanig sa matinding pagsisisi. Ngunit sa loob ng katahimikan ni Mira, sa isang mundong hindi naabot ng ingay ng ospital, ay may isang kakaibang liwanag. Nakatayo siya sa gitna ng isang malawak na harden ng mga puting rosas. Doon, nakita niya si Isabel, ang kanyang ina, na nakasuot ng isang damit na tila gawa sa sinag ng araw. Walang rehas, walang uniporme ng kulungan. Ang kanyang ina ay malaya. Mira, anak ko. Ang tinig ni Isabel ay tila isang mainit na haplos sa kaluluwa ni Mira. Hindi pa ito ang iyong oras. May isang munting buhay na naghihintay sa iyong yakap. Ang katarungan ay narito na at ang iyong ama ay nagbabayad na sa kanyang mga pagkakamali. Bumalik ka, anak. Mabuhay ka para sa katarungan at para sa pag-ibig na hindi humihingi ng kapalit. Himala ang nangyari. Sa gitna ng paghahanda ng mga nurse na takpan ang mukha ni Mira, ang maliit na sanggol na nakalagay sa gilid ay muling umiyak. Isang malakas, matatag, at mapanghamong iyak na tila tinatawag ang kanyang ina mula sa kabilang buhay. Kasabay ng iyak na iyon, ang monitor na kanina ay diretsyo ang guhit ay biglang kumitig. Isang mahina, ngunit determinadong tibok. "Doktor, may pulse na ulit! Ang puso niya, tumitibok na ulit!" Ang gulat sa mga mata ng mga doktor ay napalitan ng mabilis na pagkilos. Ang time of death na binikas kanina ay tila binura ng tadhana. Sa loob ng susunod na 3 oras, ang ospital ay naging saksi sa isang himala ng muling pagkabuhay. Si Mira ay dahan-dahang nagkamalay. Ang kanyang unang hininga ay malalim at puno ng buhay, habang ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay tila mga perlas ng tagumpay. Lumipas ang 3 araw. Ang puting silid ni Mira ay puno ngayon ng mga bulaklak, ngunit hindi ito galing sa mga Villarama. Ito ay mga bulaklak mula sa mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Sa kanyang tabi, nakahiga ang isang napakagandang sanggol na lalaki, ang munting Esteban, na may mga matang tila brilyante sa ningning. Pumasok si Nanay Sabel sa silid, bit-bit ang balita mula sa labas. "Anak, gising na ang iyong ama. Ligtas na si Don Esteban." Ang bala ay hindi tumama sa kanyang puso, at ngayon ay humihingi siya ng pagkakataong makita ka at ang kanyang apo. Ngunit hindi lang iyon ang balita. Inabot ni Nanay Sabel kay Mira ang microchip na nakuha mula sa locket. "Dito nakatago ang lahat, Mira. Ang ebidensyang maglilinis sa pangalan ng iyong ina. Ipinagdapat ni Don Esteban na bago siya mabaril, inayos na niya ang lahat ng dokumento upang ibigay sa iyo ang buong kontrol sa Salcedo Group. Ikaw na ang may-ari ng lahat, anak." Isang cliffhanger of redemption ang nangyari nang bumukas ang pinto at pumasok si Adrian. Hindi siya ang mayabang na lalaki sa katedral. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mga mata ay lubog sa pag-iyak, at ang kanyang suot ay payak na lamang. Tumayo siya sa dulo ng higaan. Hindi makalapit dahil sa hiya. Mira, hindi ako narito para humingi ng yaman o para bumalik sa buhay mo. Ang boses ni Adrian ay nanginginig sa katapatan. Narito ako para ibigay ang mga dokumentong ito. Isinuko ko na si Mama sa mga pulis. Ako mismo ang tumistigo laban sa kanya at kay Dizon. Ang lahat ng nakaw na yaman ng mga Villarama ay ibinalik ko na sa kumpanya ng tatay mo. Wala na akong hihilingin pa, kundi ang malaman mong pinagsisihan ko ang lahat. Tiningnan ni Mira si Adrian. Ang pait ay nandoon pa rin. Ngunit ang galit ay unti-unti nang natutunaw, pinalitan ng isang malamig na kapayapaan. "Adrian, ang patawad ay hindi ibinibigay sa isang iglap. Ito ay nilalakbay. Marahil sa hinaharap, makikita ng anak ko ang kanyang ama. Ngunit sa ngayon, hayaan mo muna kaming maghilom." Dahan-dahang lumabas si Adrian. Ang kanyang mga yabag ay mabigat, ngunit may dalang kaluwagan.
Naiwan si Mira na yakap ang kanyang anak habang ang sinag ng umaga ay dahan-dahang pumapasok sa bintana ng ospital. Ang pamilya Villarama ay tuluyan ng gumuho. Si Doña Beatriz ay nahaharap sa habambuhay na pagkabilanggo, habang si Attorney Dizon ay hindi na kailanman makakahawak ng batas. Ngunit para kay Mira, ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagbagsak ng kanyang mga kaaway, kundi ang pagyakap sa katotohanang siya ay malaya na. Ngunit bago matapos ang lahat, may isang huling liham na iniwan si Don Esteban sa ilalim ng unan ni Mira. Isang liham na nagsasabing may isa pang Salcedo na matagal nang nawawala. Isang kapatid na lalaki ni Mira na maaaring maging kakampi o bagong kalaban sa kanyang pamumuno. Sino ang misteryosong kapatid na ito ni Mira? At ano ang magiging papel niya sa bagong yugto ng buhay ng mga Salcedo? 2 taon ang mabilis na lumipas. Tila mga alon sa dalampasigan ng Isla Salcedo sa Visayas na dahan-dahang humuhugas sa mga bakas ng nakaraan. Ang hangin dito ay amoy asin at kalayaan. Malayo sa nakasasakal na usok at ingay ng Maynila na minsang naging saksi sa pagkadurog ng isang babae. Nakatayo si Mira sa balkonahe ng kanilang puting mansyon na nakaharap sa dagat. Ang kanyang suot ay isang simpleng puting bestido na gawa sa lokal na pinya, presko sa balat, at sumasayaw sa ihip ng hanging habagat. Wala na ang mabigat na kolorete sa kanyang muka. Ang tanging nagbibigay ng ningning sa kanya ay ang payapang ngiti at ang locket na ginto na nakasabit sa kanyang leeg. Ang locket na simbolo na ngayon ng katarungang nakamit para sa kanyang ina. "Mommy, look! Big fish!" Ang masiglang tinig ng maliit na si Esteban ay nagpalingon kay Mira. Ang bata, na ngayon ay 2 taon na, ay masayang tumatakbo sa maputing buhangin. Kasunod nito ay si Don Esteban, na bagaman gumagamit na ng wheelchair dahil sa katandaan at sa iniwang hinhina ng lumang sugat, ay bakas ang wagas na kaligayahan sa mga mata. Ang gintong tungkod nito ay nakasandal na lamang sa gilid, tila isang alaala ng kapangyarihang binitawan na niya upang yakapin ang tungkulin ng pagiging isang lolo. Lumapit si Mira sa dalawa at dahan-dahang hinawakan ang balikat ng kanyang ama. "Papa, huwag ninyong masyadong pagurin ang inyong sarili. Alam niyo naman hindi na uubusan ng enerhiya ang batang yan." Hinawakan ni Don Esteban ang kamay ng anak. "Ito ang pinakamagandang pagod sa buong buhay ko, Mira. Sa loob ng maraming taon, inakala ko na ang pagpapatakbo ng kumpanya ang aking legacy. Ngunit mali ako. Ang makita kayong ligtas, malaya at masaya, ito ang aking tunay na redemption." Kapatawaran ang namagitan sa kanila. Alam ni Mira na hindi mabubura ng kahit anong yaman ang mga pagkakamali ng kanyang ama sa nakaraan. Ngunit sa bawat araw na pinipili ni Don Esteban na bumawi, ang sugat sa puso ni Mira ay dahan-dahang naghihilom. Ang katotohanan tungkol sa kanyang ina ay malinis na. Ang pangalan ni Isabel Salcedo ay nakaukit na ngayon sa isang pundasyon para sa mga kababaihang biktima ng kawalang katarungan. Isang proyektong si Mira mismo ang nagpapatakbo. Mula sa malayo, isang maliit na bangka ang dahan-dahang dumarating sa pampang. Lumabas mula rito ang isang lalaking payak ang suot. Bit-bit ang ilang mga libro at laruan para sa bata. Si Adrian. Hindi na siya ang lalaking nakatayo sa altar na walang kibo. Ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng ambisyon o takot. Pagkatapos pagsilbihan ang kanyang maikling sentensya dahil sa pakikipagsabwatan, pinili ni Adrian na mamuhay ng tahimik bilang isang volunteer teacher sa karatig na isla. "Dada!" ang sigaw ng bata habang tumatakbo patungo kay Adrian. Pinuhat ni Adrian ang anak at humarap kay Mira. May distansya pa rin sa pagitan nila, isang distansyang itinakda ng respeto at oras. "Tinala ko ang mga paborito niyang picture books, Mira. Kumusta ang pakiramdam mo?" "Mabuti, Adrian. Salamat." Ang maikling sagot ni Mira na may kasamang tapat na ngiti. Hindi man sila bumalik sa dati. At marahil,
ay hindi na kailanman magiging mag-asawa ulit, natagpuan nila ang kapayapaan sa pagiging magulang. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa nakaraan, kundi ang pagpili na maglakad patungo sa hinaharap ng walang dalang bigat ng galit. Samantala, sa isang malayong kulungan sa Maynila, si Doña Beatriz ay nananatiling bilanggo ng kanyang sariling kapaitan. Ang kanyang dating marangyang buhay ay naging isang malamig na rehas, at ang tanging naririnig niya ay ang alingaw-ngaw ng kanyang sariling mga pagkakamali. Doon, napatunayan na ang ginto ay nagiging abo kapag ang puso ay walang pag-ibig. Habang lumulubog ang araw at nagbibigay ng kulay kahel at lila sa kalangitan, kinuha ni Mira ang frame ng kanyang punit na belo na ngayon ay nakasabit sa dingding ng kanilang sala sa isla. Tiningnan niya ang bawat hibla nito. Ang bilong yon na pinunit sa harap ng altar ay hindi na simbolo ng kanyang kahihiyan. Ito ay simbolo ng kanyang muling pagsilang. Ang bawat punit ay nagsilbing pintuan upang makita niya ang kanyang tunay na lakas. Ang tunay na dangal ay hindi nakukuha sa pagsusuot ng pinakamahal na tela o sa pag-anib sa pinakamayamang pamilya. Ito ay matatagpuan sa bawat desisyong piliin ang tama, sa bawat pagkakataong tumayo matapos ang pagkakadapa, at sa bawat tibok ng pusong marunong magmahal, magparaya, at higit sa lahat, magpatawad sa sarili. Ang belong na punit ay hindi na kwento ng isang biktima. Ito ay kwento ng isang reynang nahanap ang kanyang korona sa gitna ng mga piraso ng kanyang nadurog na pangarap. At sa paghampas ng huling alon sa pampang, ang katahimikan ng gabi ay nagdala ng isang bulong ng pag-asa. Sa wakas, ang pamilya Salcedo ay wala na sa dilim. Sila ay nasa liwanag na.